Itinuring ng ilang mga Pinoy na fall guy o scapegoat ang driver ng isang luxury sports utility vehicle na nahuling iligal na dumaan sa EDSA busway na naging sanhi ng isang malaking issue at nasasangkot ang isang kilalang pamilya at respetadong politiko. Iniharap ng Land Transportation Office o LTO noong Miyerkules, November 6 sa media ang driver ng puting Cadillac Escalade na may plate number 7 na iligal na dumaan sa northbound ng bus lane noong nakaraang weekend. Humingi ng paumanhin ang driver na si Angelito Edban, 52 anyos, sa kanyang ginawa at sinabing hindi niya intensyon na saktan ang mga opisyal ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC na lumapit at nangharang sa kanya. Ipinaliwanag niya na nagatid lamang siya ng isang company investor nang dumaan siya sa exclusive lane noong November 3. Si Edban ay binigyan ng LTO ng ilang violation ticket sa press conference dahil sa kanyang mga ginawang paglabag tulad ng hindi pagpansin sa mga traffic sign, reckless driving, illegal na paggamit ng mga protocol plate at hindi pagkakabit ng regular na plaka. Siya ay tinatayang magbabayad ng multa na mahigit sa 9,000 pesos para sa mga ginawang paglabag sa batas trapiko. Sinabi ng LTO na ang luxury SUV ay nakarehistro sa ilalim ng pribadong kumpanyang Orient Pacific Corporation. Isa itong sasakyan ng kumpanya na ginagamit tuwing may mga bisita ang kumpanya na kailangan nilang dalhin sa mga lugar ng pamumuhunan. Ayon sa Billionaire News Channel, ang mga may-ari at stakeholder ng firm ay kamag-anak ni Senator Win Gatchalian na dating itinanggi na isa siya sa nagmamayari ng isang Cadillac Escalade. Sinabi nito na nasa Japan siya nang mangyari ang nasabing insidente at sa nangyari mang ito, sinabi niya na ang pagmamayari nga ay ang kanyang pamilya na ang nasabing SUV ay kanila at kung may pananagutan man sa batas, ito ay walang iba kundi ang nasabing driver at hindi ang kanyang pamilya. Alam naman di umano ng driver nung una at ipinaliwanag ng kumpanya sa kanya na galangin ang batas trapiko dahil ang mga pamilya ng kanyang pinagtatrabahuan ay mga public servant. Pero hindi nila ito inakala na ginawa pa rin ng nasabing driver ang lumabag sa batas trapiko at tanggapin nito ang magiging hatol ng mga otoridad. Sinabi ni Edban na halos 2 taon na siyang nagtatrabaho bilang company driver. Humingi rin ng paumanhin si Omar Ginomla, Director ng Orient Pacific Corporation sa insidente at sinabing makikipagtulungan ang kumpanya sa investigasyon ng LTO. Nang tanungin kung paano nakakuha ang kumpanya ng 7 protocol plate, sinabi lamang niya na patuloy ang kanilang internal investigation sa nasabing insidente. Si Senator Rapi Tulfo na gustong maghain ng resolution para imbestigahan ang usapin ay nagsabi na ang luxury SUV ay may sakay na isang pasahero mula sa Ninoy Aquino International Airport papuntang Pailaga sa Skyway sa Magallanes at pagkatapos ay lumabas na ito. Samantala, ang mga Pinoy na nakapanood sa mga video ng pagsuko ng driver ay nagpahayag ng pagkadismaya sa sitwasyon at tinawag siyang fall guy kasunod ng kanyang presentasyon sa publiko. As usual, laging ang hamak na empleyado ang sinisisi. Sino ang sakay? Hindi naman sa driver naka-issue yung vehicle at plate, pero siya lang ang responsable, kalukuhan. Yung driver ang paparasahan, iinutusan na naman yung mag-drive ng owner nung sasakyang may plakang 7. Meron talagang injustice sa Pilipinas at talagang lumabas ang tunay na kulay ng mga Gatchalian. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.